Vampire na umiikot. Vampirette. Ha? Okay. Okay. So, first example. So, ipapatuloy lang natin yung discussions last time. Ano? So, first example for today ay itong example 7.4. Okay, dito, merong particle okay, na may mass m. Okay, so basahin ko na lang. A particle of mass m is constrained to move on the inside surface of a smooth cone of half angle alpha. Okay, as you can see from the image. Okay, tapos yung particle is subjected to a gravitational force. Okay, determine a set of generalized coordinates and determine the constraints. Okay, and find Lagrange equations of motion, equation 7.18. Okay, ang 7.18 ay yung generalized coordinates. Naalala nyo ba kung ano? Yung ano siya, Euler-Lagrange equation of motion so in generalized coordinates. So just to refresh, okay, mag-tayo na. Okay, so yeah. Okay, so ano ang generalized form ng tawag dito, Lagrange equation of motion? So partial ng L with respect to Qi, okay, minus d dt partial ng L with respect to Qi dot, okay, equal to 0. Kung saan yung I is 1, 2, hanggang S. Kung ilan man yung coordinates. Okay? So, ito yung Euler-Lagrange. So, Euler-Lagrange equations of motion. Okay, so going back to the problem. Okay, syempre ang unang hanapin natin dito ay yung Lagrange, diba? Which is yung difference ng potential at kinetic energy. Ang una pa lang natin hanapin basically is kinetic energy at saka potential energy. Okay? So, ano yung kinetic energy ng system dito? Okay. Dito, anong tawag dito? Para makuha yung kinetic energy, anong kailangan ninyo? So, ang form ng kinetic energy is 1/2 mv squared. So, kailangan nyo yung velocity. Okay. So, ang velocity, T is equal to 1/2 mv squared. So, ano ang velocity niyan? Okay. So pag itong tawag dito, itong object na to ay nagta-travel lang siya along the cone. Yun yung constraint niya. Right? Okay, so ibig sabihin yung velocity niya will depend on tawag dito on the coordinates. Okay, tawag dito. And yung coordinates na yun ay magde-depend sa kabilang klase na yun. Okay. So, nasan tayo kanina? So, ang hinahanap natin ay yung velocity. Okay, so paano natin hanapin yung velocity dito? So, sabi ko nga kanina, magdedepende din sa coordinate system. Okay, dito, pag pinili natin yung coordinate system na tawag dito Cartesian, so we'll have basically Vx squared plus Vy squared plus Vz squared is equal to V squared. Right? Right? Pero, anong tawag dito? Yung Vx, paano natin malalaman yung Vx, paano natin malalaman yung Vy, at saka paano natin malalaman yung Vz. Okay, yun yung isang problema. Kasi, ano bang given dito? Ang given dito ay
yung radius, right? Yung angle na alpha. So sinabi dyan sa problem, no? Smooth cone of half angle alpha. Okay? At saka, of course, yung height na, yung height na z. Pero yung height na z can be obtained from r and yung angle na alpha. So, tawag dito, remember na sa physics, ang parating binibigay ay mga measurable quantities. R, you can directly measure with a ruler. And alpha, you can also directly measure with a protractor. Right? Okay. Pero yung velocity, hindi. Kasi you need to measure something else para makuha yung velocity, which is the distance over time. So, yun yung parang thought process nyo. Kasi kung gagamitin yung Cartesian coordinate system, you'll end up with x dot squared plus y dot squared plus zc squared. How do you get x dot squared, tsaka y dot squared, tsaka zc squared, diba? Plus, pag in-apply niyo yung Lagrange equation of motion, you'll end up with also with 3 tawag dito, ano tawag natin doon? Generalized coordinates. Diba? X dot, X, Y, tsaka Z. Yun yung problema. Now, so you want something, okay, that involves R and alpha. Kasi yun yung given. So, anong klaseng coordinate system ang pwede nating i-apply dito, okay, para magamit natin yung R and alpha? So, tatlo lang naman yung pinag-aralan nyo, di ba? Diba? Anong tawag dito? Cartesian, spherical, polar, tsaka cylindrical. Okay. So, mamili lang kayo. Sinabi na natin na hindi pwede ang or magiging mahirap ang buhay, tawag dito, natin pag Cartesian coordinate system. Spherical? Cylindrical. Okay ba yung cylindrical? Okay yun. Kasi essentially, ang cylinder can be described by this radius at saka by this angle na alpha. Okay? So, in cylindrical coordinates, paano natin isusulat yung velocity? Actually, ginawa na natin to last time. Okay? Last time, na-derive natin itong r dot squared plus r squared theta dot squared. Nalala niyo ba yan? O kung hindi niyo naalala, baka nadyan pa sa notes niyo. So, tignan niyo sa notes niyo. Anong problem ba natin ginawa yun? Problem... Hindi ako, babalikan ko. Sandali. 1, yung 1, 2, at saka 3. Ayun, sa problem 3. Kung may dala kayong book, page 240. Ng book. Nakita niyo na? So problem 7.3. Nakita niyo na? Okay, so nakita niyo na r dot squared, di ba? Plus r theta dot quantity squared, right? Pero that only involves r and theta. Siyempre may z-axis pa kayo sa cylindrical coordinates. So kailangan natin isama yung z dot squared. Okay, so with this, okay, paano natin masisimplify ngayon itong calculation na ito? Now, ano yung z natin dito? How is z related to r and alpha? Kung titignan nyo mabuti sa figure, how is z related to r and alpha? Proportional siya sa r. Di ba kasi habang tumataas yung z, habang lumalaki yung r, tumataas din yung z, right? Ano pa? Paano siya related sa alpha? So, kung halimbawa, ito yung r, no? Ito ko nalagay dito. Ito yung r, ito yung z, ito yung angle na alpha. Paano sila related?
So ito yung, ano tong side na to? Triangle yan, di ba? Kasi remember, cone to eh. So, ano tong, ano tawag dito? Ano tong side na to in relation sa ano to? Opposite over adjacent. Di ba? So, opposite over adjacent ay? Anong opposite over adjacent? Tangent. Di ba? Pero kung isusulat natin na z is equal to r cotangent alpha yung ilalagay ko dyan. Okay lang? Kasi adjacent over hypotenuse yung ginawa ko. Z over r is cotangent alpha. Right? Right? Or kung gusto niyo, sabi niyo, opposite over adjacent is tangent alpha. So yung syempre yung inverse niyan ay ano tawag dito? Ay z over r cotangent theta. Okay. So now we can derive z dot. Okay? Madederive natin yung z dot. Now, pag kinuha natin yung derivative ng z with respect to time, alin lang yung may dependence sa time dito? Yung r, di ba? Kasi nagbabago yung r. As ano ba? R dot. Yung alpha, wala siyang dependence sa time, di ba? So, cotangent alpha lang. So, now we can write v squared is equal to r dot squared plus r squared theta dot squared plus r dot squared cotangent squared alpha. Okay? Okay. Yung first term at saka yung last term ay pwede natin i-combine. Diba? So, r dot squared times 1 plus cotangent squared alpha plus r squared theta dot squared. Okay. So, equal ngayon yan sa anong 1 plus cotangent squared? Cosecant. Okay. So, r dot squared cosecant. Yeah, ayaw magbura. Okay, anyways, cosecant. CSC squared alpha plus r squared theta dot squared. Okay, so yan na yung ating v squared. Okay, syempre, pag minultiply lang natin yan with 1/2 m, then we get 1/2 then we get the kinetic energy. So 1/2 m ano tawag dito? R dot squared cosecant squared alpha plus r squared theta dot squared. So yun yung kinetic energy. What about yung potential energy? mgh, pero walang h dito. Anong gagamitin natin variable? mgz, right? So u is equal to mgz. Pero na-derive na natin yung z, di ba? So it's simply mg r cotangent alpha. Okay. So ganun yung magiging thought process. Now, if you had used Cartesian coordinate system, ang kailangan nyo of course gawin is to relate x, y, and z sa isa't isa. Diba? Diba? And it would have been difficult kung yun yung ginamit nyo. Dito, nirelate lang natin yung basically yung z with r. Okay, by using trigonometry. Okay, so nabawasan ngayon yung tawag dito yung generalized coordinates natin from 3 to 2. Yun ay r at saka theta. Okay, so ibig sabihin, pag kinompute na natin yung Lagrange, okay, ang Lagrange is t minus u, so isusulat natin ito as 1/2 m, ano yun? R dot squared plus r squared theta dot squared. Yan yung t minus mgr
cotangent alpha. Okay, so yan yung ating Lagrangian. Okay. So, first, anong gusto niyo? R or theta? Anong unahin? R. Para kayong pirates. R. Anong unahin natin? R. Unahin natin yung R. Ano ang partial ng L with respect to R? MR theta squared. Negative. mg cotangent alpha. Tama? Yung last term. Saan? Sa second term. Okay. Oh, so ano pa ang dadagdag natin? Plus mr theta dot squared. So tama? Okay na? Okay na? Okay. And then yung ang liit pala nito. Shit. Doon pa talaga siya sa gitna. Yan. Partial ng L with respect to R dot. mr dot cosecant squared alpha. And yung time derivative niyan, mr double dot cosecant squared alpha. So, pag sinulat natin ngayon yung Lagrangian, we get mali. Ayaw niya talagang mag-erase. Okay, anyway, hindi ko na-erase. mr double dot cosecant squared alpha negative, di ba? Kasi yun yung second term. Okay, plus or minus mg cotangent alpha plus mr theta dot squared is equal to 0. Okay, or pag sinimplify natin, paano natin si-simplify ito? Ano bang inverse ng cosecant? Sine, no? Sine, no? Yes, sir. Sine. Okay, so pag halimbawa, minultiply ko to by 1 over m times sine squared alpha. Okay lang yan, no? So, tapos negative. Negative. So, magiging r double dot minus okay, cancel yung m. Dito muna tayo sa third term. Cancel yung m. Matitira is r theta dot squared, sine squared theta tapos negative. Tama? So, negative. R theta dot squared, sine squared alpha. And then yung final term ay cancel yung m, magiging plus g cotangent alpha times sine alpha. Anong cotangent? Cosine over sine. Cosine over sine. Ano yan? Cotangent is sine over cosine times sine alpha. Cancel yung isang. So, cosine alpha at cosine alpha sine alpha. Tama? G. Times G equal to 0. Right? Okay. Okay, gawin naman natin ngayon yung theta. So yung theta is pag theta na, so kunin muna natin yung partial with respect to theta. Meron ba? Wala, di ba? So equal to sa 0. And then partial ng L with respect to theta dots ay equal sa
and mr squared theta dot. Okay. Okay. And then, yung derivative nito with respect to time is equal to ano? Ano yun? Yun 2. Oh, yun 2. Yung naisingit ko ulit yun 2. Okay. So, hindi ko na naman ma-erase. Ang cute. Ano na nga to? Erase. Draw. Okay, actually, hindi na siguro natin kailangan i-evaluate yan kasi we can just equate this to a constant. Okay, with respect to time. Okay? Okay lang? Kasi ddt dl d theta naman siya, diba? Is equal to some value, right? Right? Kasi equal to 0 lang na siya. Ibig ko sabihin is this, dl d theta minus d dt dl d theta dot is equal to 0. Pero d dt times mr squared theta dot is equal to 0. Diba? So, ibig sabihin, equal lang yan, buo na yan to a constant. Constant with respect to time. So, time independent yung mr squared niya. Okay. Familiar ba sa inyo itong equation na to? Ito, sorry. Itong mr squared. Yeah. Ha? Torque? Not really. Torque ba siya? mr squared. Kasi ang torque is RF, di ba? R cos F. Okay. Tama. Torque siya pala. Torque siya. mr squared theta dot. Hindi. Kasi yung mr is moment of inertia, yung theta dot is angular velocity. So I times angular velocity siya. Ano yung I times angular velocity? Pero hindi linear kundi angular momentum. Okay? So angular momentum. At yung angular momentum ay constant with respect to time. So anong sinasabi ng buong equation na ito? If the angular momentum is constant with respect to time, then basically, anong law yun? May sinasabi ka, Stephanie? Hindi energy. Conservation of angular momentum. Angular momentum pinag-usapan natin dito. Okay? Conservation of angular momentum. Okay? Kasi constant nga siya with respect to time. Right? Okay, so, pag nakakita kayo ng mga ganyang klaseng solution, maging maging kampante kayo kasi ibig sabihin yung physics na alam ninyo ay anong tawag dito? Na-verify. Okay, this equation on the other hand, so hindi siya straightforward. Tawag dito, merong example that will describe this equation of motion in chapter 8. Pero hindi naman natin naabutin yung chapter 8. So sa 162 nyo na yun, mapapag-aralan. Okay? Okay. So let's go to, kung wala nang questions, punta na tayo sa example 7.5. Walang questions? So na more or less ba nakukuha niyo na yung kung ano yung kailangan niyo gawin? Kung paano gamitin yung kung paano gamitin itong
Tawag dito, Lagrangian. Okay. Sige nga. Okay. Dito, the point of support of a simple pendulum of length B moves on a massless rim of radius A, rotating with constant angular velocity omega. Na-imagine nyo kung ano nangyayari? Na-realize na natin pa natin. Baka na-realize na natin. Okay. Na-imagine mo ano nangyayari? Ano nangyayari? May umiikot, di ba? Right? Sa yung utak niyo. Tapos, paano yung pendulum? So, initially, pag hindi yan umiikot, nakasuspend lang yung pendulum. Kung saan naman siya. Pero dahil iikot siya, magsiswing din yung pendulum. Depende sa ikot. Right? Okay. So, this is a fun thing to watch, but not a fun thing to solve. Okay. Hindi, wala akong video na na-pull out dito. Meron ba? Okay. So, obtain the expression for the Cartesian components of the velocity and acceleration of mass m. Okay, Cartesian components. Obtain also the angular acceleration for the angle theta. Okay. So, ang tawag dito? Expression for the Cartesian components of the velocity and acceleration. So, syempre, para makuha natin yung velocity and acceleration, we start with yung saan tayo magsisimula? Para makuha natin yung velocity and then yung acceleration, saan muna tayo magsisimula? Position. Okay. Para makuha yung velocity, we take the derivative. Okay. Para makuha yung acceleration, we take the derivative of the velocity. Right? Okay. So, position muna. Now, ang sabi dito, or according to the figure, tignan nyo, sa figure, siya na yung nag-assign ng coordinate system. At inassign niya yung origin ng coordinate system. Cartesian yung coordinate system, ano? Inassign niya yung origin ng coordinate system to be dun sa gitna nung rim. Okay? Okay? Okay. Anong tawag dito? So, yung point na ito, itong point na ito ay point A, or sorry, yung point na yan ay may distance na A from the origin, at itong mass na ito ay may distance na B from itong point na ito. Yung point na yan. Okay? Okay, so, tapos itong linya na to connecting yung origin to that point ay may angle na, or sorry, may angle na omega times t. Okay, omega is the angular velocity. Kung gaano kabilis umiikot yung rim. Okay, tapos yung B, yung pendulum ay merong angle na theta with respect to the vertical. Yun yung mga given at saka measurable na quantities. Okay, so kung maglalagay tayo ng vertical line dito, yan. So ibig sabihin ito rin yung angle na theta, right? Right? From geometry. Ha? Hindi, nag-swing siya. Nag-swing siya. So nagbabago yung theta as a function of time. So hindi constant yung value. So pag nagbago yung omega t, di ba pag umikot yan, magbabago rin yung theta. Okay?
So, ano ang position nito ngayon? Paano natin kukunin yung position from here? So, position ng mass. Yan yung kailangan natin makuha, position ng mass. Any suggestions? Saan? Equation ng circle. Okay. So, paano natin kukunin yun? So, x is equal to, so halimbawa, yung position x nung particle m is equal to what? Remember, ang given is A, omega t, B, at saka theta. And ito yung kailangan natin makuha. Essentially, drawing ko na. Okay, para lang mabigyan pa kayo ng hint. Di ba? Pag pinoject mo to, yan yung x niya, di ba? Right? Okay, so x is equal to A cosine omega t plus B para hindi kayo malito, mag-drawing kayo ng triangle. Ayan. Yan. So, ang hinahanap nyo ay ito, di ba? Tama? Ano yan? Ito ay B. Ano yan? Hypotenuse, di ba? Ito yung angle na theta. So, B times sine theta. Okay. Good. Ang y naman ngayon ay okay, andito yung andito yung mass sa baba. So, ano ang pinag-a-add natin dito? Ang pinag-a-add natin dito ay okay. Itong y na ito, di ba? At itong from here to here. Tama? Okay. So, ang hinahanap natin ngayon ay anong hinahanap natin? Ito yung ating y. At ito yung ating x. Dito. Yes, magiging negative siya. So, negative. Positive. A sine omega t minus okay, B cosine theta. That's it. Tapos na. Sado na kayo sa ano. Speed, velocity. X dot. Okay, so negative A omega sine omega t. Plus, ang theta, di ba, nagbabago din siya with respect to time. So, B cosine theta dot. And y dot is equal to A omega cosine omega t plus B sine theta dot. Panis. X double dot. Negative A omega square cosine omega t minus B sine theta. Okay, B sine theta. So plus na to, no? Ano bang tinitignan natin? Negative, sir. Derivative ng cosine ay negative sign. So plus. Hindi, sir.
Oo nga, 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 nga. Sorry. Okay, so and then, syempre, treat mo muna constant yung theta dot, di ba? Di ba? Okay, and then plus B cosine theta, theta double dot. Okay? Pwede na natin i-simplify yan as negative A omega squared cosine omega t plus B theta dot, theta double dot cosine theta minus theta dot sine theta. Yan yung X double dot. Okay, and then yung Y double dot is negative A omega squared sine omega t, okay, plus B B cosine theta, theta dot minus plus B sine theta plus B sine theta, theta double dot. Okay, i-rewrite ko lang para makita niyo yung similarities and differences. B theta double dot sine theta plus theta dot cosine. Salamat, nainitan din ako eh. Chain rule. Yung ba yung inisip mo, chain rule? Product rule, sir. Bakit nag-derive ng dalawang beses sa B cosine theta? Sin theta, theta double dot plus B cosine theta. Theta dot lang. Oo nga, sine theta, theta dot. Tama? Kasi tinreat natin yung hindi, kasi anong tinitignan natin? X o Y? X. So ang X, B cosine theta, X dot pala, sorry. Ang X dot is B cosine theta. Ito, di ba? Theta dot, right? Pag kinuha mo yung derivative niyan, i-treat mo muna yung isa constant. Di ba? So kunin mo yung derivative muna ng cosine, which is negative sine. So kaya merong ganyan. Pero theta dot pa rin siya. Diba? And then yung pangalawang term, treat mo naman yung theta dot, yung cosine theta constant, and then yung theta dot naman yung kukunan mo ng derivative. Okay? Okay. O, ano ba yung pinapasolve dito? Ayan na. Obtain the expression for the Cartesian components of the velocity and acceleration of the mass m. So nakuha na natin yung isa, no? Solve na natin yung unang requirement. Obtain also the angular acceleration for the angle theta. Obtain the angular acceleration for the angle theta. How do you get the angular acceleration? Excuse me. So, paano nyo makukuha ang angular acceleration? Pwede natin di ba? Pwede natin i-apply yung Lagrange equation, di ba? Euler-Lagrange equation on x and y. Tama? Okay. So, pag ginawa natin yan, kinakopya mo ba, Christian? Hindi, okay lang. Okay lang. Yan. Although sinisend ko naman yung notes, di ba? Nakukuha niyo ba yung notes pag ano? Yeah. Naintindihan ko na. Ang iba, ang method nila is to take notes para mas ma-retain nila yung information.
Okay. So, apply natin yung Lagrange. So, L is equal to T minus U. And yung kinetic energy dito is 1/2 m times x dot squared plus y dot squared minus u. Anong u? mgy. Okay. mgy. Yes. Pero alam natin yung x dot, di ba? Alam din natin yung y dot. At alam din natin yung y. Right? So tignan nyo na lang sa notes nyo, no? Para hindi ko na babalikan dun sa previous na slides. So we'll end up with, okay, so ano na, mag-skip na ako lang steps. Okay, kasi algebra na itong natitira eh. So 1/2 m a squared omega squared plus b squared theta dot squared plus 2b theta dot a omega sine theta minus omega t. Ay, hindi pa pala tapos. Minus mg a sine omega t minus b cosine theta. Yan bali yung y. Diba? A sine omega t minus b cosine theta. Okay? Okay na? Okay. Now, look at the second line of equation. Ilang generalized coordinates meron dyan? Isa lang ba? Dalawa. Ano yun? Hindi, second line. Second line. Second line. Saan ba ang second line? X and Y, di ba? Yan yung generalized coordinates mo. So, kung kukuha ka ng Lagrangian, which is una muna, X muna, and then susunod Y. Di ba? Ganun naman talaga ang nangyayari sa buhay, di ba? Magkakaroon ka muna ng X, and then tatanungin mo Y. Ba't kayo nagtatapikan dyan? Ha? Nagre-relapse. Sino nagre-relapse? May pag-uusapan na naman tayo sa ayokong mag-record dito ng mga unofficial business. Okay, tignan niyo yung third line. Ilan ang generalized coordinates? Isa na lang, which is what? Theta. Now, ito yung kinaganda pag alam nyo kung paano mag-transform between coordinate system, di ba? Kasi remember, para mas mapadali ang buhay nyo, pag gumagamit kayo ng Euler-Lagrange equations, you need to have as minimum number of generalized coordinates as possible. So from 2, you get 1 by the simple transformation from Cartesian to, anong tawag dito? Actually, hindi nga to transformation ng Cartesian to ano. Parang gumamit lang tayo ng given quantities, right? Okay. So, ibig sabihin, theta lang yung iti-treat natin dito na generalized coordinate. So, partial ng L with respect to theta is what? Meron ba? Yes. Ilan? Yung second. Okay, yung second, di ba? Kasi meron kang sine theta minus omega t doon. And yung B cosine. And then yung b cosine theta. So, sige, tingnan natin. So, m, what? Remember, may 1/2 m pa dyan sa labas. Okay? M times, so magka-cancel yung 2, and then b theta dot
A omega, and then yung function na may theta, cosine theta minus omega. Tama? Right? Okay, and then yung second term is negative mg, yung last term is negative mg times negative b cosine theta. So plus mgb sine, so negative sine theta. Okay. Then, ang next is partial ng L with respect to theta dot. Ano yan? Ito? Okay. So ano yan? Two terms lang may theta dot, di ba? Yung second and yung third. Okay, so 1/2. Matatanggal na yung 1/2 kasi may 2 na ibababa. So m b squared theta dots. Okay, then plus, cancel ulit yung 1/2. M b okay, theta double dot. Ay, anong ginagawa ko? Wala nang ano dyan. Theta double dot dyan. A omega sine theta minus omega. Ay, tama. Sorry. Yes. Sandali. Tama ba to? Oh, tama yun. Okay. And then, of course, yung derivative with respect to time ng dl d theta dot. mb squared theta double dot plus mba omega okay theta dot theta dot. Okay, ang omega is all omega t. T is time. Minus omega. And then sa kanya kukunin yung sine, yung derivative ng sine, which is cosine theta omega. Diba? So if we let u be equal to theta minus omega t, du dt is d theta dt minus omega. Diba? U dot is equal to theta dot minus omega. Ayos. Okay, so siyempre ang gagawin na lang dyan is to simplify. Okay, siyempre ito minus ito. Okay, yan yung Lagrange natin, Lagrange equation of motion. Okay. At pag ginawa natin yan, okay, we'll end up with theta double dot minus omega squared a over b cosine theta minus omega t. Okay, nag-skip na ulit ako ng steps. G over b sine theta is equal to 0 or theta double dot is equal to omega squared a over b cosine theta minus omega t minus g over b sine theta. So ito yung ating equation of motion for the pendulum that is attached to a rotating rim. Okay? If the rim is not moving, paano natin ipa-factor in yan dito?
Constant yung alin? Constant ang omega if the rim is not moving, zero yung omega. Hindi nga siya gumagalaw. Okay? So omega is equal to 0 if the rim is not moving. In that case, ano yung angular acceleration? Which is your equation of motion for a simple pendulum. Tama? Tama? Pag nakakita kayo ng mga ganyang klaseng solution, nababalik kayo dun sa simple na na pag-aralan nyo sa 101, diba? Anong tawag dito? Maano kayo, matuwa kayo kasi ibig sabihin, tama yung ginagawa mo. Okay? And ito naman yung pinapahanap. So, ito yung angular acceleration. Ayos? Galing ano? Okay, sige, isang problem na lang and then yung tawag dito. Then dismiss na tayo. Any questions? So, example 7.6. So, find the frequency of small oscillations of a simple pendulum placed in a railroad car that has a constant acceleration A in the X direction. A constant yung acceleration niya along the X axis. Okay. Siyempre, yung mga measurable quantities dito ay yung mass ng pendulum at saka yung length. Okay? So, yun parati yung ano dyan. So, measurable ay M at saka L. And yung angle, of course. Yung angle na theta. Pwede nyo i-measure yung angle na theta. Okay. Frequency of small oscillations. Paano natin kukunin yung frequency na yun? Okay, so hindi obvious, no? Hindi obvious. But, of course, it will be related to theta dot. Okay, kasi theta yung angle ng oscillation. And then, syempre, yung time rate of change ng oscillation na yan is the angular velocity. Diba? So, it will have something to do with theta dot. Okay? Okay. Tapos na kayo sa 104, di ba? So, ibig sabihin, nag-104 kayo ngayon. So, ibig sabihin, tapos na kayo sa relativity. Tama? Masaya bang relativity? It's relative. Depende. Relative for the teacher. Uy, recorded tayo dyan. Okay. So, syempre, yan yung system. Diba? So, may imagine nyo na pag nasa loob kayo ng train, wala kayong pakialam sa, you're just looking at a simple pendulum. Diba? Pero pag nasa labas kayo ng train, yun na papasok ang relativity. Okay? Pero huwag kayong mag-alala, hindi siya ganun ka-komplikado. Ang gusto lang natin idagdag dito is, relative sa inyo, ano yung position ng swing ng pendulum along the x-axis at saka along the y-axis. Okay? So, kung nasa loob kayo ng tren, ano ang swing ng pendulum along the x-axis? Straightforward naman yan kasi ito yung tawag dito. Yan yung triangle nyo, di ba? Yan yung triangle. Ito yung x.
Ano dyan? Essentially, ano lang yan? L sine L sine theta. Okay, and then along the y-axis, yan ay L cosine theta. Pero kung ito yung tawag dito reference position niyo and positive y yung pataas, dito ay negative L sine theta. Ay cosine theta. Sorry. Cosine kasi adjacent siya dun sa yung angle is adjacent. Okay? Okay, now, kung nasa loob kayo ng tren, pero pag nasa labas kayo ng tren at ino-observe niyo yung pendulum, ano yung displacement niya along the x-axis? Remember, ang given is constant na acceleration. May constant na acceleration yung trend. Relativistic yung acceleration. Yung velocity. O ganito na lang, isipin nyo, anong tawag dito? Huwag nyo na muna isipin yung pendulum. Tignan nyo na lang muna yung trend. How would you describe yung position ng train, okay, in terms of yung acceleration, yung constant acceleration? Okay. Hindi. Position na. 1/2 AT squared. Diba? Tama. Diba? Yung trend lang tinitignan nyo, diba? Diba? Pero syempre, assuming na meron siyang initial velocity, ang idadagdag nyo ay V0. Tama? O, di meron kayong position ng trend, o tapos meron pa kayo nung pendulum. So, ano yung total displacement? Ano yung idadagdag ko rito? Yung position. Ang dadagdag ko rito ay V0 T plus 1/2 AT squared. Ganun lang kasimple. Walang ano. Hindi naman sinabi na relativistic yung speed. So 'di ba? Hindi na natin pahihirapan. Okay. And then we can directly get yung velocity by simply taking the derivative of x with respect to time. Ano yung velocity? Anong x dot? Okay, L. Okay, then dito mo tayo. V0 plus AT, okay, plus L cosine theta dot. And then yung y dot is L sine theta dot. Oh. Ayan na, nakita nyo na yung theta dot. Diba? Nakita nyo na yung theta dot. So, kailangan nyo lang, ang tawag dito, i-isolate yan. Somehow. Okay? Di gagamitin natin yung Lagrange equation of motion. Ang L is equal to T minus U. Okay, so, pag natapos nyo nang kopyahin, ilipat ko na yung slide. Meron pala kayong blockmate nyo ba si batchmate nyo ba si Christian Santos? Hindi. Second year standing siya. First time ko lang makita yung mukha niya dun sa video reaction exam. Wala lang, nagulat na ako. Kaya nga eh. I mean, nag-take siya ng first exam pero hindi ko siya naalala. L is equal to T minus U. Okay, ano ang T? Papanood to ni Christian. Okay, ano ang U? MGY, pero ang Y is negative MGL. So MGL. Okay, and then papalitan natin ngayon yan ng, alam natin, 1/2 M, anong X dot? So V0 plus AT plus L theta dot
cosine theta squared plus 1/2 m, yung y dot naman, L theta dot sine theta squared. Okay, sorry, plus to. Plus mgl cosine theta. Okay. Okay, so ang tawag dito, again, mag-skip na tayo ng steps. Okay, so i-try nyo gawin to. Actually, this is problem 7-2. Okay, i-fill in yung steps from here hanggang dun sa equation of motion. Okay, so in other words, kunin yung derivative ng L with respect to theta. By the way, ilang generalized coordinates meron dito? Isa lang, which is theta. Diba? So partial ng L with respect to theta, and then yung derivative with respect to time ng partial ng L with respect to theta dot. Okay? So pag nagawa nyo na yon, lalabas ay theta double dot is equal to negative G over L sine theta minus A over L cosine theta. Okay, and then makikita nyo rito na kung hindi nag-accelerate yung train, if A is equal to 0, the train is not accelerating, then you end up with theta double dot minus GL sine theta. Again, which is the equation of motion for a simple pendulum. Okay, now, hindi ito yung pinapahanap unfortunately. Pinapahanap is frequency of small oscillations of a simple pendulum. Okay, so ano ang frequency of small oscillations? Okay, how do we get the small oscillations? So saan natin i-incorporate yun dito? Small number. Yeah, pag nag-small angle approximation tayo, ang cosine is magiging 0. Diba? So that hindi yun mag-work. So instead, ang gagawin natin is mag-add tayo ng small angle. Okay, so for theta, yung theta, i-reassign natin as some equilibrium angle plus yung n na small angles. So ito yung small angle, and then ito yung equilibrium angle. Okay? Ano ibig sabihin ng equilibrium angle? Angle kung saan yung system ay in equilibrium. Okay? And kailan in equilibrium ang system? 0 yung acceleration. So itong term na yun, nakikita nyo dyan, for angular acceleration will be 0. Okay? So equilibrium is when the acceleration is 0, which means na, anong tawag dito? Negative G over L sine theta E, okay, ay equal sa A over L cosine theta E. Kailan ba yan? Okay, and then sine over cosine is tangent theta E is equal to negative A over G. Okay, so yan yung equilibrium na angle. Okay, now small angles na yung small angle yung kailangan natin i-treat dito. So yung acceleration ngayon, okay, acceleration of theta double dot, okay, we treat it as a small angle acceleration. Okay, a small angle acceleration. So paano na natin gagawin yan? We replace everything, or all theta by theta E plus yung small angle minus A over L cosine theta E plus yung small angle. Okay, so ano oras na?
So, negative G over L sine theta E cosine N plus cosine theta E sine N, okay, minus A over L cosine theta E cosine N minus sine theta E sine N. Okay, walang bago dyan, no? Yan ay expansion lang ng ng cosine at saka sine. Right? Okay, so ngayon, small angles sa pinag-uusapan dito. If we're talking about small angles, then yung cosine n, if n is a small angle, pag in-expand niyo yan using Taylor series, will just be equal to first term ay 1. Okay. Diba? Ang sine n, anong first term nito sa Taylor series expansion? First term nito ay 1 over, hindi 1 over n. In-expand mo yung n. N. Oh, n. Okay? So, pwede natin palitan yung negative G over L ng sine theta E times 1 plus N cosine theta E minus A over L tapos cosine theta E minus N sine theta E. Okay, and then anong tawag dito? Mag-group tayo ng terms. Okay, so, pag group natin yung terms 1 over L, okay, G sine theta E plus A cosine theta E plus N G cosine theta E minus A sine theta E. Okay. After regrouping. Okay. Okay. Ito ay first term is 0. Alam niyo kung bakit? Diba? Or galing dito. Galing dito. Tanggalin nyo lang yung L. Right? Okay? Yes. So, matitira ay N double dots. Okay, ano na? Negative 1 over L times G cosine theta E minus A sine theta E. Okay? Okay. Now, it's also part of problem 7-2 to show na ito ay equal sa negative square root ng A squared plus G squared over L N. Okay, so yung N double dot okay, ay equal sa negative A squared plus G squared over L times N. Medyo familiar na yan sa inyo. Yan na yung small angle na approximation. So this is equal to negative omega squared N. Parang yung third exam. Diba? Diba? So ang omega ngayon is this one.
So yan yung angular, wala yung negative sign. Yan yung angular acceleration. And tignan nyo, lahat yan ay based on the given quantities. Constant acceleration, yung acceleration due to gravity, at saka yung L. And again, pag hindi gumagalaw yung tren, wala siyang acceleration, you'll end up with G over L. Omega squared is equal to G over L. Okay, which is, yun yung ina-expect din naman natin. Right? Okay, from physics. From physics 101. Ano, sabihin ko na ba? Okay. Galing, no? Any questions? Okay. So, meron lang tayong 3 weeks. Tuesday, itong Tuesday na ito. Then Thursday, meet. Tuesday next week. And then Thursday next week. And then yung Tuesday next week will be problem solving. And then yung Thursday, after that ay exam. Okay, tulad ng sinabi ko, hindi na natin babaguhin yung schedule ng exam. Okay, kasi ibang mga teachers, binook na nila lahat ng rooms. Imposible na tayong makahanap ng rooms kung i-move natin. Okay? The exam is face-to-face dito sa classroom. And magpapakape ako. So, sa sarili ko. So, oo.